compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. Receive for the glory of the risen King.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. The darkness tries to hide. That trembles at his voice. That trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. In age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa muli ay narito tayo sa ating Sunday live streaming, and I hope that lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan sa gitna po ng pandaigdigang banta ng coronavirus 2019. Alam ko po na sa ngayon, ang mga tao ay takot na takot, no, sa pwedeng magiging idulot ng COVID-19. Kaya nga, ang mundo, ang mga namumuno sa gobyerno sa lahat ng bansa ay meron pong ipinapasunod, pinapatupad na health and safety protocols para maiwasan yung tinatawag na pagkahawa ng coronavirus na kung saan ay posibleng ikamatay ng sino man. And aside from sa health and safety protocols, ay gumawa rin ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina ng tinatawag na vaccine, na kung saan ay operational na po sa buong mundo yung tinatawag na vaccination. Ang tanging nais lang ng lahat ng mga ginagawa ng bawat bansa at ng buong mundo ay ang maiwasan ang tinatawag na kamatayan. So ang aking i-share ngayong araw ay patungkol po ito sa fear over death. Kung paano na ang tao ay haharap sa kamatayan na wala pong takot, no? Dahil as we all know sa ngayon, ang dami talagang takot. Yung iba nga halos sa panahon ng lockdown ay halos hindi na lumalabas, no? Dahil sa tinatawag na takot na mahawa at mamatay ng coronavirus. Actually, mayroong kaibahan yung tinatawag na takot ka sa kamatayan o ayaw mo pang mamamatay. Kasi yung mga takot sa kamatayan, posible na takot sila dahil hindi nila alam, no, what next, no, after sa kamatayan. Kaya takot na takot. Pero iba rin yung tinatawag na ayaw mo pang mamamatay dahil nga sa tinatawag na marami ka pang mga tinitingnan, no, kino-consider sa buhay, no, lalo na kapag mga anak mo maliliit pa lang, mga anak mo ay talagang hindi pa tapos sa pag-aaral, no, at kailangan ka pa nila upang sila'y magabayan, upang sila'y matustusan doon sa kanilang mga pangangailangan. So again, ang ating pag-usapan ngayon is how to be fearless over death. So sa ating pagpapatuloy, nais ko pong basahin natin at samahan niyo ako sa pagbasa sa 2 Corinthians
chapter 5 verse 1 hanggang 10. So ito po yung nakasaad sa buong passage. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body, at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Panandalian po tayong manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami na nagpapasalamat sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin, upang kami, O Diyos, ay mapaalalahanan na iyong salita o matuto nito, Panginoon. Dahil alam po namin, kailangan namin ang iyong salita, Panginoon, na kung saan maging gabay, maging pampalakas sa buhay namin na espiritual. Sa aming pakikinig at pag-aaral, hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng kaalaman at karunungan na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo po na maging bukas ang aming puso, ang aming isip para sa iyong mga salita. Ako na iyong habang lingkod ay tulungan mo, Panginoon, na maipahayag ng malinaw, maliwanag ang iyong mga salita at may paabot ang mensaheng ito sa iyong mga anak na may tuwa at galak sa kanilang mga puso. Tunay nga dalangin ko rin ang lahat ng mga nanunood at nakikinig, Panginoon, ng salita mong ito ay patuloy mo rin sila, O Lord, na kausapin sa iyong sariling kapamaraanan at hayaan mong matuto sila sa iyo sa pamamagitan ng salitang ito. Ipinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang mga minutong nalalabi, Panginoon, para po sa aming pakikinig. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, at hayaan mo po na ang banal na Espiritu ang malayang kikilos sa aming puso, sa aming isipan, at maging sa aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, parangal, at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay, so doon po sa ating binasa, mga kapatid, kung pansinin po natin ay mayroon pong nais ipapaabot si Paul, no? When it comes to kamatayan. And of course, yun po, sinabi po kanina, ay yung tungkol sa tinatawag na pagharap sa kamatayan na wala pong takot, or how to be fearless over death. Now, kung titingnan po natin yung pagkasulat ni Paul, meron po siyang reason, no? Meron po siyang reason bakit niya isinulat to. Kung baga, sabi pa nga, why Paul wrote this way to his original recipients. Sino ang kanyang original recipients nung isinulat niya ito?
ang original recipients nung isinulat niya ito ay walang iba po kundi yung mga believers sa Corinth. So ang tanong ngayon, why Paul wrote this way? Ano ang rason? Anong nasa isip niya? Anong nasa puso niya? At kung bakit ganito na lang yung pagkalahad ng kanyang nais ayon sa kanyang sinulat. So, kung pansinin po natin at babasahin po natin at alamin doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 or verse 8, sabi pa nga, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair. So, ano yung mahalagang word dyan? Yung words or yung line of words na nagsasabing hard pressed on every side. Nung ibig sabihin, kung sa Tagalog dati titingnan, ang nakasulat doon yung ginigipit kami, kabila. So ito yung karanasan ni Paul at mga kasama niya na kung saan ay naranasan nila yung panggigipit. Ginigipit sila dahil sa kanilang trabaho bilang lingkod ng Panginoon, nangangaral ng mabuting balita. So another thing ay sa verse 9, ang sabi, we were persecuted but not abandoned. We were struck down but not destroyed. Okay, so ano yung dalawang word dyan na mahalaga? Yung salitang struck driven or struck down at saka persecuted. Na kumbaga sa panahon nila ni Paul, habang sila ay nangangaral, naglilingkod sa Panginoon, hindi lang nila naranasan yung panggigipit, kundi yung pang-uusig at maging pambubuwal sa kanila. So yun po yung another thing na pinagdaanan ni Paul and company. Then in verse 11 it says, for we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal bodies. So ano yung pangatlo na naranasan ni Paul and company? Sabi niya, kami laging nabibingit sa kamatayan. Ayan, mga kapatid, no? So kumbaga, kung titingnan natin yung karanasan ni Paul, hindi biro, no? At in verse 12, sinasabi pa dyan na, so then, death is at work in us, but life is at work in you. Ano naman yung pinakita dyan? Yung death, sabi niya, is at work in us. Ibig sabihin, sabi pa nga, feeling ni Paul, no? Sabi niya ay yung tinatawag na dahan-dahan siyang namamatay. Okay? Hallelujah. At yun po ang kanyang karanasan, no? Kung baga sila po'y ginigipit, sila po'y inuusig, sila po'y ibinubuwal, sila po'y nabibingit sa kamatayan at ramdam nila yung salitang dahan-dahang namamatay. So yun po ang nasa puso ni Paul at kung bakit niya isinusulat itong passage na siyang pag-usapan natin na pinamagatan kong how to be fearless over death. Ayan. At kung pansinin natin doon sa verse 16 to 18, itong si Paul at mga kasama, sabi, therefore, we do not lose heart. Though outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed day by day. For our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So ano yung mahalagang line of words dyan? Yung sinabi dyan doon sa verse 16 na we do not lose heart. Ayan. Sinabi niya to na we do not lose heart, yun ang kanilang
totoong nararamdaman, yon ang totoong nasa isip at puso nila sa kabila ng pinagdadaanan nilang panggigipit, panguusig, pangbubuwal, at yung experience na kung saan ay lagi silang nabibingit sa kamatayan at feeling, ramdam yung salitang dahan-dahang namamatay. Kaya kumbaga, si Paul mismo ay nakaranas ng tinatawag na nahaharap sa tinatawag na sitwasyon na kung saan ay nabibingit sa kamatayan. At alam niyo po, ano ang nagiging dahilan para kay Paul kung bakit sa kabila ng kanilang pinagdadaanan or naranasan ay naandoon yung tinatawag na pagpoporsige nila na ituloy yung gawaing tinanggap nila mula sa Panginoon, which is advancing the gospel, no, to the world, no, to the people whom God called them to share the gospel. So, kahit sabihin natin ayon sa kanyang karanasan na pwede nilang ikamatay, pero si Paul and company ay hindi sila natatakot. Alam niyo kung bakit na naging fearless sila over death? Dahil meron si Paul at kasamang pinanghahawakang salita doon sa kanyang isinulat na siyang pag-uusapan natin sa 2 Corinthians 5:1-10. So tingnan po natin, no, kung ano yung tatlong bagay na makikita natin dyan that cause Paul and company fearless over death. So we need to know this, no, at malaking bagay na malaman po natin to dahil sabi pa nga mga kapatid, ang kamatayan ay realidad sa buong mundo. May COVID man o wala, may sakit man ang tao o wala, mayaman man o mahirap ang tao, mababa man ang kalagayan o nakaangat man sa kalagayan dito sa mundo, sabi pa nga, mamamatay at mamamatay ang tao. Dadating at dadating yung tinatawag na kamatayan because death in this world is reality for all the people of this world. Kaya dapat alam natin, no, at kung ano man yung pinanghawakan ni Paul, ang siyang pinanghahawakan din natin, no? Na kung saan ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob na kahit man dumating ang panahon ng kamatayan or kahit man katulad nila Paul na nabibigyan sila sa kamatayan dahil sa kanilang trabaho na pagpapaliwanag ng mabuting balita ay hindi pa rin sila umaayaw. Kumbaga, nagpapatuloy pa rin sila. So, ano-ano yung tatlong bagay na yon na makita natin dito sa ating passage? So, unang-una, mga kapatid, ay yung nakasulat sa verse 1 hanggang 5 ng 2 Corinthians chapter 5, yung ating passage. So, sinasabi dito, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are hard burdened, because we do not wish to be unclothed, but to the cloth instead with our heavenly dwelling, so that while in mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. So anong pinapakita dito sa verses na ito?
which is the first point na dapat nating malaman, dapat nating makita so that we will become fearless, no, to face death kung darating man yan, mga kapatid. So, kung pansinin natin doon sa nabasa, ang mapapansin natin dyan ay yung by being sure of our immortal life in heaven. So, kung baga, ipinakita doon ni Paul, mga kapatid, na though mamamatay ang tao sa physical, yung sinasabi niya doon na sa verse 1 na for we know that if the earthly tent we live in is destroyed. Physical body ang tinutukoy niya dyan na kung mangyari man yun, ay wala tayong dapat ikatakot if, sabi pa nga, sigurado tayo na mayroon tayong immortal life in heaven. Ayan. So kapag sure tayo dyan na if we will die physically, we will have the life, no, which is another life, life not in this world, but life in heaven, life that is immortal, mga kapatid. Now, dito nga sa 1 Thessalonians 4:17, nababanggit dito ni Paul para sa mga taga-Thessalonica, ang pagkasabi ay ganito, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, sino yung tinutukoy dito na who are still alive? Sino to? Ito po yung mga mananampalataya sa Panginoon tulad natin, na kung saan ay aabutan ng rapture na buhay pa dito sa lupa. Na ang sabi, will be caught up together with them. Sino yung them na tinutukoy dito? Ito po yung mga pananampalatayang namatay na, no? Na kung saan ay nagka-rapture. Kung baga, nauna na silang namatay. Na ang sabi, pagsamasamahin ng Panginoon yung mga namatay at buhay during rapture upang sa ganon ay sasalubungin ang Panginoong Hesus doon sa air. At ano ang mangyari? Sabi niya dito sa last line, and so we will be with the Lord forever. Kaya ito yung tinatawag na immortal life in heaven. Being with the Lord in heaven forever. Na dapat ang isang tao, ang isang Kristiyano like us especially, ay sigurado tayo that we have that immortal life. Na if ever man na kuhanin ni Lord yung hiram na buhay na meron tayo ngayon dito sa lupa, ay wala tayong dapat ikatakot or ikabahala dahil alam natin we will be with the Lord forever, and of course we will have a life that is eternal. At ang sabi pa nga, mga kapatid, sabi dito sa Philippians 3:21, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies. Ano to? Itong katawang pangmundo, panlupa, will be transformed, sabi dito, so that they will be like his glorious body. So the Lord Himself were going to transform our earthly bodies into a glorious body. Yun po ang gagawin ng Panginoon. At ito glorious body na tinutukoy, ito yung immortal life na body na kung saan ay i-enjoy natin doon sa heaven pagdating ng panahon. Amen po ba, mga kapatid? So yun po ang unang punto na makita natin dito that will make us able to become fearless over death. And the second point is in verse 6 and 9. So ito po yung sinabi.
Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, itong katawang panlupa, we are away from the Lord. Kasi nandito tayo sa lupa no? So hindi natin makapiling, no, ng harap-harapan, no, yung ating Panginoon. At ang sabi dito, for we live by faith, not by sight, and we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So anong sabi ni Paul? We are confident, sabi niya, I say, and would prefer, so prefer ni Paul and company to be away from the body, yung aalis sa katawang lupa, at sabi dito, and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. So anong pinapakita sa passage na to or sa mga verses na to? Ito po, by being ready for death. Ayan. So isa pa po dapat nating makita at maintindihan, at dapat yan po ang nasa isip at puso natin upang hindi tayo maging takot doon sa kamatayan, ay yung salitang being ready. Ayan. Being ready para saan? For death. Alam niyo po kapatid, ang readiness sa bawat isa sa atin or yung paging ready ay napakahalaga po. And we need to be ready because death is, sabi pa nga, just like or tulad ng isang magnanakaw, no? Na kung saan ay hindi po yan nagpapasabi, no? Hindi po yan siya nagpapaalam, no, kung kailan darating sa buhay ng isang tao. At of course, kasama tayo diyan. Kaya itatawag na paging ready, importante yan. Kaya dapat ay isa sa itatanong natin sa ating sarili, am I ready? Kung dumating man yung punto na kung saan ay darating ang kamatayan, no, sa buhay ko. So yun po ang pangalawa, no. So doon sa sinasabi sa 6 to 9 verses, makita natin si Paul being ready for death. Sabi nga niya doon na confident siya at mas prefer pa niya na mamatay siya sa katawang lupa, no? Or mamatay or aalis siya sa katawang panlupa para makapiling ang Panginoon. Kaya in Philippians 1:22 to 23, tingnan natin yung sinabi ni Paul, if I am to go on living in the body, ayan, this will mean fruitful labor for me. So kung siya po ay manatiling buhay physically dito sa earthly life, sabi niya, it will result to fruitfulness of his labor, no? In God's kingdom, in God's ministry, being called as a minister of the gospel. Pero sabi niya, yet what shall I choose? Sabi niya, I do not know. So parang nalilito siya, no? Hindi niya alam ano ang kanyang pipiliin, ang manatiling buhay sa physical at pangmundong katawan, or sabi niya sa 23, I am turned between the two, and I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Ang baga si Paul, kung tumingin siya sa kabilang banda na manatiling buhay sa earthly body niya, maganda, dahil it will produce fruitfulness to his labor in the Lord. Pero sa kabilang banda naman, mas gusto po niya na kung saan ay umalis na sa kanyang katawang panlupa at makapiling ang Panginoon. Dahil para sa kanya, to be with the Lord is better far than to be in the body of this world. Yung earthly body na sinasabi, no? So kaya si Paul, kung pansin natin dito sa ating binasa, ay
nalilito siya kung ano ang mas pipiliin niya. Pero kung tingnan po natin, sabi doon, yung desire to depart from his lowly body, yung katawang panlupa, is more far better, sabi niya. Kaya doon sa kanyang naunang sinabi, doon sa ating binasa sa 6 to 9, sabi doon niya, mas prefer, no? Kung papiliin man siya, mas prefer niya yung be away from the body and at home with the Lord. Bakit? Dahil ulitin ko, si Paul ay ready na sa kanyang sarili. Kumbaga, kaya kung pansinin natin, kahit siya nabibingit sa kamatayan, habang naglilingkod sa Panginoon, hindi siya tumitigil. Dahil para sa kanya, mamatay man siya sa paglilingkod sa Panginoon, alam niya, meron siyang immortal life, alam niya na siya po'y ready na. Okay? Now, ano yung pangatlo? Okay. Yung pangatlo ay nasa 2 Corinthians 5:10. Ang pangatlong punto po. Sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. So ano to? Ano pinapakita dito? Point number 3 is, by being excited of the judgment seat of Christ. Ano tong klaseng judgment? Judgment by works. Ito po yung panahon na kung saan ay haharap tayo, ang mga mananampalataya ay haharap sa Panginoon upang tatanggap ng tinatawag na reward. Ito po ay judgment, which is ibibigay yung reward sa bawat mananampalataya ayon sa kanyang mga nagagawa dito sa lupa. Habang nabubuhay dito sa lupa, ano man yung ginagawa natin, lahat yan ay mayroong tinatawag na reward. Ayan. Kaya si Paul, bilang isang servant of God, no, committed and faithful, willing to die, kapatid, ay nasa puso niya tong tinatawag na excitement of the judgment seat of Christ. Dahil alam niya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sa dami ng kanyang mga ginagawa, ay hindi po yun masasayang. May nakahandang reward ang Panginoon doon sa tinatawag na judgment day or judgment seat of Christ. Kaya may sinasabi pa dito sa 1 Peter 1:17, since you call on a Father who judges his person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. So this is an encouragement of Peter, of course, sa mga believers noong unang kapanahonan, at kung i-take natin to maging sa atin na rin, na ang sabi dito, live out your time as foreigners. So again, in this world we are living, we are just a foreigner. We are not for this world, but we are for the Lord. And everything that we've done here in this world during the judgment seat of Christ will be judged and we will be receiving a reward. At alam nyo, sabi dito sa 1 Peter 1:17, the Lord who is the judge, who will judge each person, sabi pa nga, work impartially. Wala pantay-pantay, no? Wala siyang tinatawag na favor, no? What is due to you as a reward will be given to you. What is due for her, what is due for him as a reward will be given for him and for her. So that's it, no, mga kapatid. Kaya
kung titingnan natin, kung isipin natin ng maigi to, no, napakagandang encouragement to sa ating lahat. Again, all of us will face death sa panahong itinakda ng Panginoon. And all we have to do is not to be fearful, but instead be fearless. And for us to be fearless, sabi pa nga doon sa point number 1, we need to be sure of our immortal life. Yung bang sigurado na tayo sa ating immortal life or eternal life. 100%, walang duda, we are sure 100% that we will be receiving or we will be enjoying, the immortal life in heaven. Kaya kung gano'n ang ating isip, mga kapatid, as an application, hindi tayo matatakot. If death comes, praise the Lord, hallelujah. No? Then, the second point is by being ready. So, napakahalaga po yung salitang paging handa. No? So, kumbaga, yung kamatayan ay dapat pinaghahandaan. Anong klaseng paghahanda, mga kapatid, when we put it as an application sa ating buhay? Yung kukuha tayo ng mga burial plan, kukuha tayo ng tinatawag na St. Peter, no? Kukuha tayo ng tinatawag na libingan, no? Kasi marami ng mga simenteryo na kung saan ay dinidevelop ng mga mayayaman at ibinibenta ito na habang ikaw ay malakas pa at buhay, pwede ka nang bumili ng lupa na paglilibingan, no? So walang masama doon. All of those are good, no? Walang masama doon na maghanda ng mapaglibingan, maghanda ng mga burial plans para hindi tayo mahirapan kung dumating man yun. Pero higit sa lahat, ang paghahanda na tinutukoy dito ay hindi yung dito sa mundo. Ito yung paghahanda doon sa kabilang buhay. Ang ibig kong sabihin, handa na tayo doon sa posibleng dating na kamatayan. Ang ibig sabihin noon ay yung tinatawag na spiritually you are secure, spiritually you are in the Lord, no? At alam mo, no, yung mga bagay na dapat hindi at mga bagay na dapat nating gagawin, no? So yun po ang readiness. At higit sa lahat, to become ready for death ay isa lang ang pinaka-importante sa lahat. You have Christ in your heart. You receive Christ as your Lord and Savior. And you have faith in the Lord Jesus Christ. Yun lang yung napaka-importanteng paghahanda. Other things is just dapat nating gagawin din. Of course, yung mamuhay tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon, that's part sa ating tinatawag na nakakatulong sa pagiging prepared. Pero pinaka-importante sa lahat ay ang mayroon tayong tinatawag na connection sa Panginoon. We are saved, we have faith in our Lord Jesus Christ. At yung pangatlo dito, mga kapatid, when it comes to application, no, sabi pa nga, excited, no, maging excited ka lang man kung siguradong meron ka na or meron na tayong nagawa sa Panginoon. Dahil judgment seat of Christ is a judgment wherein God is going to give the rewards, no, to those people of Him who are doing the work of God. So again, si Paul, very excited siya. Why? Because he knows na meron po siyang reward na nakahanda para sa kanya. So, ganun din sa atin. Now, for us to become excited for this judgment seat of Christ, ngayon pa lamang, no, while we are still alive, gagawin natin kung ano man yung ipinapagawa ni Lord. At for me, pag sinabing ipinapagawa ni Lord, madali lang yan. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung kakayahan meron ka, yun ang mga bagay na nais ng Panginoon na gagawin mo. It is the Lord who give us the desire. It is the Lord who give us the heart. It is the Lord who give us the ability, the talent, the strength na gagawin yung
mga bagay while we are still alive. At kung dumating man ang panahon na yung kamatayan at alam mong marami ka nang nagawa, maging excited ka. Instead of being fearful, maging fearless ka or fearless tayo dahil alam natin, after death, we are going to face the judgment seat of Christ, which is a judgment of rewarding to sa ating mga nagagawa sa Panginoon. So I hope that this message, mga kapatid, ay nakapagbigay po sa atin ng encouragement, no? Encouragement to continue in the Lord because we believe we have the immortal life and we believe that we are about to receive rewards, no? Time will come. And because of this, brothers and sisters, just like Paul, mga kapatid, ako'y naniniwala na lahat tayo ay ikangay magiging fearless over death. Kaya in closing, brothers and sisters, we all know that life in this world is uncertain dahil reality ang kamatayan para sa lahat. Therefore, the need to be sure of immortal life in heaven and readiness for death and even the excitement for the judgment of Christ are very necessary for all of us. So thank you so much, no, sa ating Panginoon una sa lahat at maging sa ating pakikinig din, no, sa oras na to at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa mensahe mo na ipinaabot mo po sa amin na kung saan ay naniniwala kami na ito po'y malaking bagay, malaking tulong sa amin upang kami, O Diyos, ay magiging excited, magiging handa, Panginoon, at magiging sigurado, Panginoon, at hindi matatakot darating man ang pagkakataon, panahon na kung saan ang sino man sa amin ay mamamatay. Salamat po, Panginoon, dahil ang salitang ito ay nagbibigay sa amin ng malinaw na pagkaunawa na instead of being fearful ay maging fearless po kami, Panginoon, sa pagdating ng kamatayan, O Diyos. Maraming salamat. Pagpalain mo kami, Panginoon, mula sa oras na to at maging sa susunod pang mga oras, mga araw at linggo, Panginoon. Maraming salamat. To you, Lord, the glory, the honor, and even the praises. And all God's people will say, Amen and Amen. So, sa muli, maraming salamat po, mga kapatid. God bless you all and happy Sunday for all of us. Open the eyes to my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, holy, holy. Holy, holy.